Connected silang apat, lima, anim, pito. Naka-series and parallel connection yan. Yan. At ang charge niya ay yung BYD battery natin na 250 AH na battery. Yung isa naman na 550 watts ay nakaseparate lang sa isang battery na blue carbon. Morning! Medyo malilim ang panahon ngayon at walang init. Siguro it's time na ayusin natin to. This one. Dahil natanggal na na siya. Inano ko lang kasi to. Pinatong ko lang noon kasi walang oras para ayusin. Yun. So, yan, naka-fix yan. May mga railing yan. Pero ito, hindi. Pinatong ko lang kasi temporary lang. Pero dahil maganda yung panahon ngayon, siguro it's time na ibalik natin at lagyan ng railing. And to take advantage na rin, makita nyo kung paano ang tamang pagkabit niyan. Meron tayo ditong tatlong 200 watts. At dyan naman sa portion na yan, 1, 2, 3, 4. Yan ay 150 watts each. And yung pinakamalaki doon ay 550 watts na panel. Ayan. Then ito nandito sa right side ko ay 320 watts. So itong isa na 150 watts, ito yung ginagamit natin dito sa baba sa toolshed para sa mga pang-ilaw lang, pang-charge at mga light gadgets para at least may charge siya. Itong 150 watts na 1, 2, 3, 4 including this dito na tatlo na nakaraya ay nakakonect yan sa kanila. Connected silang apat, lima, anim, pito. Naka-series and parallel connection yan. Yan. At ang charge niya ay yung BYD battery natin na 250 AH na battery. Yung isa naman na 550 watts ay nakaseparate lang sa isang battery na blue carbon na may 200 AH. And dito, ito naman ay charge nito yung battery natin sa yung cylindrical cell natin na 100 AH dito. Pero overkill nga overkill ito doon. At least 200 watts lang, okay na sana. Pero okay na yan dahil plano ko kasi yung dagdagan. Plano ko pang magdagdag ng cylindrical cell. Kaya baka nga kumuha pa ko nito ng isa. So ngayon, ayusin natin para ma-fix na, ready tayo kahit papano pag may dumating na bagyo. Po. Iya po. Wait lang. Alam nyo, sa totoo lang, kung akong tatanungin, ayaw ko ng ganitong setup ng pakalagay ng panel. Yung ganito yung space niya. Napakalapit yan dito. Dapat yan at least na mataas, mga ganyan. Kasi yung init, medyo mas siya, mas mainit siya pag ganito lang yung distance sa mga yero niya. So dapat yan itaso. Ang problema, ito lang kasi yung available na mga bracket natin. Ito lang yung mga available sa market. Ganda sana kung mahaba pa to para maakit pa siya ng mga ganyan yung distance niya, para malayo siya. Kasi pag mainit ng sobra, may effect yan dito sa ilalim ng panel. Ang panel, gusto niya hindi niya gusto yung init, gusto niya yung liwanag. Nagcha-charge siya dahil sa liwanag ng araw. Pero yung init, ayaw niya ng init. Hindi naman nakakapa-charge ang init. Ang nakakapa-charge ay ang liwanag.
So yan, dito tayo lalagay nito. Lalagyan natin to ng rubber dyan. Then i-tornilyo natin sa kahoy. So butasan natin dito. Butasan natin din pagkabutas nyo dito. Lalagyan natin yan ng Volcasil. Para hindi tumulo. Kasi ang ilalim nitong yero na to ay yun na yung natin, tool shed. Naku, uulan pa yata. Mukhang hindi tayo matutuloy Baba muna, baba at umuulan. Umulan, balik na lang. Balik na lang tayo. At umulan na. Kala ko kasi hindi umuulan Okay? Mamaya na lang. Okay, balik muna tayo dito. At lumakas yung ulan. Siguro pagpatuloy natin sa ibang araw or mamaya kung uminit uli. Sige, hanggang dito muna. Bye for now. Naiwan natin yung mga tools natin sa taas. Balikan na lang natin pag humupa na ang ulan.